Yes. So, let us pray. Palangin tayo. Lord, maraming salamat at may pagpapatuloy na naman namin ang aming pag-aaral sa topic naming angels, Lord, na gusto naming mas maunawaan ang mga nilalang mong ito. At of course, Lord, gusto naming mas maunawaan ang mga nasa isip mo kung bakit mo nilalang yung mga ito at kung paano ka kumikilos sa mga sistema mo, Lord, sa pagtupad sa mga plano. Maraming salamat, Lord, sa scriptures na nagbibigay pahiwatig, Lord, sa mga bagay-bagay na ito, Lord, para mas maunawaan ka namin at maka-align kami, Lord, sa mga gawain mo, Lord. Bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga classmate namin na wala pa, mga nasa Quirino, Lord, nandito sa Haliap, at kahit sa Mindanao, Lord, at yung iba pang mga nag-aaral dito. I-bless mo ang bawat isa sa amin, itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tutuloy natin itong i-kwan ko lang yung notes natin. I-send ko pala itong PowerPoint sa inyo. Ayan. Okay. Angels. Okay. Tutuloy natin itong pinag-aaralan natin at nandito tayo ngayon sa topic na iba. Paano ba to? Ayun. Pag-aaralan natin itong mga angels at yung mga personalities nila. So, yung iba't ibang katangian nung last time pinag-aralan natin yung yung katangian nila bilang spiritual beings. Tiningnan natin yung bilang nila, mga ganon, yung saan sila naroroon, yung location nila, yung tirahan nila, yung composition nila na of course spiritual beings tong mga to at wala silang mga physical bodies doon nag-a-appear. Paano sila nag-a-appear? So yan, natalakay rin natin. At of course yung pagiging holy nila and yung katangian nila bilang isang creatures lang. Ngayon pag-aaralan naman natin yung mga personalidad nila kasi may mga mahihiwatigan rin tayo dito sa scripture regarding kung ano kaya ang pag-uugali ng mga angels rin. So ito may titingnan natin yung iba't ibang lumagpas pala yung notes ko. Yung katangian nila personalidad. May personalidad ba tong mga to? So syempre natutukoy ang mga angels na may personality sa scripture, sabi ni Ryrie, isa sa mga nagsulat ng libro. Masasabi na raw natin na mako-qualify ang mga angels na personalities dahil may mga aspeto rin sila ng katalinuhan, ganon, katalinuhan, emotion, will, meron sa kanila lahat yang mga bagay na yan. So ayan, personalities. Now, itong mga angels, whether itong mga good or bad angels, yung mga natitira sa taas at sa mga fallen angels, kahit si Satanas, nagtataglay sila ng mga katalinuhan. So matatalino ang mga nilalang na ito. So hindi natin pwedeng i-underestimate. Yung kinikwento ko nga nung last time na yung istorya ni Dandan na meron raw pastor na nag-handle ng exorcism and in the process of that session parang ginamitan niya ng scripture yung demons, parang siyempre ganun yung training natin sa Bible school i-state mo yung mga pinagbabatayan mo namali siya ng quote ng scripture. So ikinorek siya ng demon na
Yun yung sabi nga natin, pag scripture ang pinag-uusapan, malalim-lalim rin ang nalalaman ng mga angels or demons. So yan, may katalinuhan sila. So matatalino ang mga angels and mas sabihin na natin mas angat pa ang katalinuhan nila kaysa sa atin. So bakit kaya nasasabi nating mas matalino sila kaysa sa atin? So, ayan, ano pa? Angels, may katalinuhan. Makikita natin, babanggit yan sa Matthew 8:29. Tingnan natin yung mga scriptures. Magbasa tayo saglit ng mga scripture. Sa Matthew chapter 8, verse 29. Anong sabi dito? 8, verse 29. Yan. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Sabi yan, naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? So, ayan. So, makikita mo na may mga knowledge sila. Ito, sabi ko nga nasa isang preaching ko, alam nila yung mga demons' rights nila. Alam nila yung mga karapatan nila. So, ina-argue na nila si Jesus Christ. O, di ba? Naging controversial ngayon yung pagkahuli ni Duterte. Nung hinuhuli siya, ini-state niya yung mga karapatan niya. So, I'm a citizen of this country. Nasaan yung kwan? Sinasabi niya ito. So, dito, pagkaharap ng mga fallen angels, ng mga demons kay Jesus Christ, ina-argue nila ito. Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Alam nila na parang kung kaso sana ng tao ito, parang nakapiyansa sila, nasa period sila na malaya silang kumikilos, pero hindi pa napapanahon para sa kanilang judgment. So, yun, of course, judge na sila, pero yung pagpataw ng sinasaad ng judgment. So, may katalinuhan sila. So, 2 Corinthians, tingnan natin yung isang verse dyan. Sa 2 Corinthians chapter 11, makikita naman natin sa verse 3, ito. Ngunit nag-aalala ako akong baka malason ang inyong isipan, mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nilinlang ng ahas. Of course, if we go back to the book of Genesis, makikita natin na napakatalino nitong nalinlang niya si Eve. So crafty yung kwan. Even in kwan, pupunta rin tayo sa isang verse sa 1 Peter chapter 1 verse 2. So 12. Dito nasasaad rin dito verse 12, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay manabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. So makikita natin dito na even angels have yung desire for knowledge. Nag-aaral sila, nag-iimbestiga sila, they develop their intelligence also. So inoobserbahan nila yung mga pangyayari dito sa baba. So angels nag-handle rin ng mga information yung mga yan. Ano pa? So yan, whether good angels kay Satan or ang demons, nagpapakita ang mga ito ng emotions. So, ayan. May mga emosyon itong mga anghel na ito. So, sa Luke chapter, tingnan natin yung mga verses. Base lang natin dito. So, hapyaw-hapyawan natin itong mga verse na ito. I think hindi na natin makabasa lang tayo ng isa. Move na naman tayo para hindi tayo masyadong gabihin. So, sa Luke chapter 2 verse 13, ang sabi dito, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. So, ayan, papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa sa kapayapaan ng taong kinalulugdan niya. So parang ito yung kapanganakan ni
kapanganakan ni Jesus Christ, and of course they show emotion, masaya sila sa kapanganakan ng Panginoon, and even yung James 2 verse 19. Tingnan rin natin to. Santiago, James 2 verse 19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So they fear. They have this emotion of fear. So ayan. And then even in the book of Revelation, chapter 12, makikita rin natin sa verse 17, itong nasasaad dito. At sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus. So, ayan. Makikita mo dito na even yung dragon, symbolism of the ancient serpent, si Satan, may emotion siya ng galit. So, of course, siya yung nadodocument dito. So we presuppose na even the angels of light have these emotions also. Siyempre, mga kalaban nila pag naglalabanan itong mga to, di ba nakipag-away si Juan? Nakikipag-away si Angel Michael kay itong mga matataas ang rangko na angel na agpipin na basol da no sino nangalan yung bangkay ni Moses. So yan. They have these emotions. Ano pa? Mga angels, nagde-demonstrate rin sila ng may sarili silang kalooban, may will. Mayroon rin ito, yung sariling pag-iisip, sariling pagpapasya. So, ayan, balik tayo sa Luke. So, Luke chapter 8 verse 28. Luke 8 verse 28. Yan, nang makita si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki, nagpataripa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. So ayan, talagang they argue, they have their will na wala akong pakialam, anong pakialam mo sa akin? Parang ganoon, parang may sarili silang mga paninindigan. Mga yan, makikita natin na ito mahihiwatigan natin sa pamamagitan ng mga verses na ito na they have personalities, intelligence, emotions, wills, nasa sa kanila yang mga yan. Okay, punta tayo sa mga abilities and power nila. Balikan natin yung sabi natin, matatalino itong mga to. Sa Matthew 24, their knowledge, tingnan natin ito. Sa Matthew 24 verse 36, nasasaad dito sa verse na ito yung, but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. So ayan, anong kinalaman ng verse na ito sa knowledge ng angels? So sabi natin, matatalino sila. Matatalino sila. Pero itong verse na ito, nagsasaad na may hangganan yung talino nila. So may mga bagay na hindi rin nila alam. So I think mas matalino pa sila kaysa sa mga tao. Pero may mga hangganan rin yung talino nila. So ayan, bakit natin sinasabi, anong batayan natin na sinasabi natin na mas matalino itong mga angels na ito? So ito yung, if we go for logic, they are created as higher order based on the revelation sa scriptures. Mas mataas sila, yung higher order yung pagkalikha nila dito sa universe kaysa sa mga tao. Marami tayong mga verses yan. You created man a little lower than angels. So yun, yung mga verse na yun, naghihiwatig na they are on the higher order. So kaya of course, mas nauna silang nilikha kaysa sa atin, di mas marami silang nalalaman kaysa sa atin. Ano pa? Habang nililikha tayo, pinapanood nila tayo. So they are on a bird's eye view.
Kung tutuusin sana, nasa bird's eye view, nakikita nila ang mga pangyayari. Samantalang sa atin, sa scripture tayo, sumasalamin lang tayo sa scripture. Nagkakaroon tayo ng information sa pamamagitan ng scripture. But sa kanila, they are eternal beings na even before us na na-create, nandun na sila. So napakaraming information. So makikita natin yan. So, of course, nag-aaral ng Bible ang mga angels. Diba? Kasi, sabi ko, paano mo nasabi, Pastor, na nag-aaral ng Bible? They were there sa lahat ng itong 1,500 years na pagkakagawa ng mga scripture na ito. Nandyan sila, napapanood nila habang nangyayari yan. So hindi lang nila pinag-aaralan ng scripture, napanood nila kung paano nag-unfold yung mga recorded scripture sa atin. And yun. So point number 3 yun, yung observation nila ng human activities. So hindi mo pwedeng i-underestimate whether yung mga angels or fallen angels, hindi mo pwedeng i-underestimate. They are superior when it comes to knowledge from us. So, ayan. Ano pa? Kalakasan. So, sa abilities ng mga abilities and powers ng mga angels, so superior sila doon sa katalinuhan, nalalaman, knowledge. And then kahit dito sa strength, malalakas sila. So, kung ikukumpara natin sa tao, sinasabi na naman natin na mas malakas sila kaysa sa mga tao dahil tinutukoy ito ng scripture. Punta tayo sa Psalms. So, Psalms. Bakit tong Biblia ko may extra canonical? Na-download kong Bible, may extra canonical books. Psalms 103. And verse 20. Pupurihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. So, ayan. Purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayo yung mga nakikinig at sumusunod. So ayan, I think hindi na i-express ng translation na ito yung gustong saadin ng verse na ito. Tingin tayo ng ibang translation. Sa verse 20, praise the Lord, you His angels, you mighty ones who do His bidding, who obey His words. So ayan, when we study the grammar composition, praise the Lord, you angels. So yun yung tinutukoy niya rito. You mighty ones who do His bidding. So angels are described in this verse as mighty ones. Ayan, talon tayo sa Thessalonians, 2 Thessalonians. Talon tayo. Old Testament, New Testament, 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. So, anong sinasaad dito? So, and give relief to you who are troubled and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed this will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. So in this verse, nadi-describe na naman sila as powerful. So, ayan, powerful yung mga isang termino na ginamit na naman dito. And kahit sa 1 Peter chapter 2 verse 11, makikita rin natin ang pagkabanggit dito. Sabi ni Peter, dear friends, I urge you as foreigners and exile to abstain from sinful desires, which ways... Oh, bakit ganun yung verse niya rito? 1 Peter chapter 2, verse 11. Mali yata. 2 Peter ito. Yeah. Yet even angels, although they are stronger and more powerful, do not heap abuse on such beings when bringing judgment on them from the Lord. So from this 2 Peter chapter 2 verse 11,
So, nadi-describe ang mga angels dito as they are stronger and more powerful. They are stronger and more powerful. So may mga verses tayo na nagsasaad na malalakas ang mga angels, even stronger than, of course, hindi tayo makakalaban sa kanila. And mahihiwatigan rin natin na malalakas sila based sa mga descriptions. Yung kwento ng mga taong nakasaksi. Yung mga, kasi ito, dinidescribe lang ng mga nagsulat, but siguro nabasa rin nila Peter itong mga to. But dito may mga, ito, Chronicles, Acts, mga records of mga experiences itong mga to. So, punta tayo sa 2 Chronicles in the Old Testament. 2 Chronicles chapter 32. So, siyempre, kung malalakas itong mga angels, isipin nyo yung lumikha sa kanila. So yung mga katangian na yan, hango rin sa ibang katangian ng lumikha sa kanila. So sa chapter 32 verse 21, ayan, saan yung 21? Yan. And the Lord sent an angel who annihilated all the fighting men. The term pa lang na yon. Sinimut niya lahat yung mga sundalo, mga mandirigma, and the commanders and the officers in the camp of the Assyrian king. So take note dito sa verse 21. And the Lord sent an angel, singular to. Isang angel lang to, sinimut niya lahat yung lahat ng fighting men, lahat ng commanders, lahat ng officers sa camp ng Assyrian king. So he withdrew to his own land in disgrace. So, and when he went into the temple of his God, some of his sons and his own flesh and blood cut him down to the sword. So ayan, this is a chronicle. This is a chronicle na kwento nung mga nakasaksi nung mga nangyaring yon. And kahit dun sa, mapunta tayo sa New Testament, Acts chapter 12, so continuous ito, may continuity yung kwento. Chapter 12, verse 7 to 11. So suddenly an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and walking up. Quick, get up, he said. And grabe to, kasla, no, pinabakrangan na ni Pedro. He struck Peter on the side and walking up. Turog ni Pedro, pinabakrangan na. And he said, and the chains fell off Peter's wrist. So, ayan, sinira ng angel yung kadena sa kamay ni Peter. So ito, nung nakulong si Peter, ito. And ano pa, marami. 2 Kings. Talon na naman tayo sa Old Testament. 2 Kings chapter 6, verse 15 to 17. So, yan. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my Lord, what shall we do? The servant asked. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. So, verse 17. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened his servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. So, ayan, may armada rin itong mga angels na ito. So, and then so on, itong mga verses na ito na nagpapahiwatig based sa mga nasaksihan ng mga tao na nagdi-describe. So, masasabi natin na malalakas sila, talagang, ayan, isipin mo yung verse na binasa natin dito, yung isang angel dito sa Chronicles 32 verse 21, sinira niya yung isang armada. Isipin mo yung nandito sa 2 Kings, na isang armada ng angels. Isipin mo yung sinasabi ni Jesus Christ na magpapadala siya ng legions of angels to isang command lang ni Jesus Christ. So yun, tingnan natin yung mga kwan. So when it comes to their abilities and powers, matitindi itong mga angels na ito. So based doon, isipin mo gaano ka-glorious ang Panginoon na gumawa dyan.
Kailangan naman gumawa ng Panginoon ng mas matindi sa kanya. So may mga philosophical question eh. Kaya bang gumawa ng, kung totoong kaya ng sinasabi natin eh, kaya ng Panginoon ang lahat. So, kaya bang gumawa ng Panginoon ng isang bato na hindi niya kayang buhatin? Philosophical na question nila eh. Kasi pag sinabi mong oo, kaya niya, kaya niya lahat. Pero pag sinabi mong hindi niya kayang buhatin, eh di hindi rin siyang kaya. parang mga ganun, mga laro ng mga pilosopong what. So ang point ko doon, kung gaano ka glorious, kay strength, katalino itong mga creation ng Panginoon na ito. Eh isipin mo yung glory niya kasi itong mga to hiwatig lang ng katangian ng Panginoon. So, dito mapapahanga ka sa Diyos. At minsan, masisira rin yung kwan. Atong pinag-aaralan natin, minsan, mahimasmasan naman tayo na hindi tayo ang mga pinakamatitindi. Kasi kung minsan, may mga idea mga Kristiyano na ang titindi natin. So, kinaawaan lang tayo. parang ganun eh. So, ito mga angels, nothing is special sa atin. Bukod sa we are created sa ukangis at anyo ng Panginoon. Pero itong mga angels na ito, so, imagine mo, itong napaka-glorious na angel, hindi niligtas ng Panginoon, tapos tayo na galing sa alabok ng lupa, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. So, parang mas lalong nagngangalit tong mga fallen angels. Bakit sila gawin mo 'yan? Anong kinalamang nila sa atin? So, hindi mo rin maintindihan na yung thoughts ng Panginoon na wala, minahal ka lang ng Panginoon talaga eh. Huwag mong isipin na ang haba-haba ng hair mo. Minahal ka lang talaga. And wala namang kaibig-ibig sa atin. So, ayan. And then may we be able to condone na buhos mo na rin yung pagmamahal mo sa Panginoon kasi minahal ka hindi dahil sa kaaya-aya ka. So, yan. Okay, punta tayo sa position. When it comes to position naman, anong kalalagyan or in the order of creation, anong posisyon or ano pa bang ating term natin dito regarding sa angel? So or yung relationship nila according sa creation order. So kung titingnan natin dito, when in connection to man, sino ang mga angels in connection to man? So makikita natin dito na pag pinag-uusapan naman natin ang mga angels, yung kaugnayan nila sa atin, mas mababa tayo kaysa sa mga angels based on Hebrews 2 verse 7 to 9. We are lower than angels. So, mas angat sila sa katalinuhan. Sabi natin kanina, mas makapangyarihan sila sa lakas. Kahit sa kilos, mas matindi sila. So, pero, ang mapapansin natin dito, kahit ganun, naitalaga, ayun siguro pagkakatalaga, tungkulin, naitalaga ang mga angels to serve as humans. Hebrews 1 verse 14. Dito siguro nagrebelde si Lucifer. Bakit kami maglilingkod sa mga yan? Mga mababang nila lang. Parang gano'n. So, pero yun yung kalooban ng Panginoon. I-question mo ba yung lumikha sa'yo? So, parang gano'n. Yun yung itinalaga ng Panginoon sa mga plano niya. They are to serve the saints regardless of kahit matitindi sila, malalakas sila. They are to serve us. So, ayan. Ang Panginoon kasi, ang ginagawa niya, though He is a spiritual being, gumagawa siya na, kung may watigan mo sa mga prayer ng Panginoong Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.
parang pinag-iisa niya talaga ang physical at spiritual realm. So, through Jesus Christ, and I think even Adam, kasi nilagay niya yung spirit niya rin kay Adam, and then nag-fall lang si Adam kasi, and Jesus Christ. Pero yun yung balak ng Panginoon na mag-isa ang spiritual at physical. So, yun yung plano ng Panginoon dito. At pag sa physical realm na, pag nag-isa na ito, kasi si Jesus Christ, mapapansin mo nung nag-resurrect siya, both spiritual and physical being yung existence niya, yung nabanggit ko nung last time. Lumulusot sa pader, nawawala, na lumilitaw, naglalaho, pero kumakain naman. Nahahawakan naman, hinawakan ni Tomas. So makikita mo mahiwatigan mo kay Jesus yung combination of spiritual and physical. So that is a picture of our future. So physical beings but they are spiritual. Kasi sa atin, sa state natin, spiritual being tayo pero nasa loob ng physical na katawan yung spirit natin na pag binangga mo yung pader, mabubukulan ka. Pero yung future as na pinapahiwatig ng katangian ni Jesus Christ nung nag-resurrect siya, lumulusot sa pader. So parang gano'n. So in regards to man, pag they are to serve us. And then of course, eto, today believers are experientially lower than angels. So nandun pa rin tayo sa status na 'yon. Pero yung position na natin dahil sa pakikipag isa natin sa Panginoong Jesucristo, nandun na. So experientially, physical mas mababa pa rin, mga ganon. Pero positional by rights. Kaya makikita mo na they come and serve us. Even sa Old Testament, they come and serve people who are under the covenant. So, ayan, tingnan mo yung Israel, sila yung pinaglilingkuran ng mga angels. Kay Daniel, pumupunta yung mga angels because of their covenant. Nagiging positionally, nagiging mas angat sila. So, ganun rin sa atin. It's just because you are linked to the Lord Jesus Christ. Kaya, ayan, angels are coming to serve us. So, aangat siguro yung question. Lilitaw yung question na, will angels come and serve unbelievers? Ano sa tingin mo doon, Pastor Dennis? Paano yung mga unbelievers? Yung mga walang kaugnayan sa Panginoon, walang relasyon sa Panginoon. So, paano tayo mag-theologize kaya doon? Kasi dito, based on the covenant, yung pagkilos nila. Based sa covenant. So, kung mapapansin mo si Balaam, yung angels na pumunta sa kanya, yung humarang sa asno niya, hindi to serve him, to deter him. Yun yung nangyari. Actually, the angel is in the service of the Jews. Kasi pupunta na naman siya, susumpa na naman niya ang Israel, pinipigilan na ng angel. So, kasi si Balaam is not a Jew. So yun yung makikita natin na it's always on the covenant. So sa atin na mga Kristiyano, ito yung age na meron tayo siguro sa hindi Kristiyano. We have angels. So lilitaw yung question na bawat tao ba may guardian angel? Kung tatanong natin, bawat tao ba may guardian angel? I-base natin sa scripture na ang makikita natin sa scripture, kumikilos ang mga angel doon sa mga nasa covenant. Whether in the Old Covenant or New Covenant. Si Jacob, nung natutulog siya sa kwan, tinulungan ba ng angels? Di naman Natulog lang siya talaga kung nasaan nandun yung mga angels. So, akyat ba sila doon? Akyat sila baba doon? So, I think it's a way of God to inopen ng Panginoon yung understanding niya through dream na, ayan, may mga angels
na mga beings. Pero hindi mo nakikita doon na did they serve him? Di naman ata. So, ayan. Doon pa lang papasok si Jacob kasi sa sarili niyang covenant sa Panginoon eh. So, ayan. In regard to man, ito yung makikita natin. So, pero sa future, one day, positionally and experientially, aangat tayo kaysa sa mga angels. So, sa 1 Corinthians 6 verse 3, actually, tayo ang dinidescribe doon na maghuhukom sa kwan. Paano ay mangyayari ito, no? Anyway, pag nag-glorified tayo, alam na natin lahat ng bagay, sabi ng scripture eh. Kasi pero sa ngayon, paano mo i-judge yan? Wala kang information. Wala naman tayong kinalaman dyan. Nakita ba natin sila noon? Yung nauna silang, bago tayo nilika, laglag na yung mga yan eh. So, parang gano'n. Anong nalalaman natin doon? Tayo nga, nangangapa tayo sa scripture. Pero I think it would be, the information will be given to us and yan yung sinasabi ng 1 Corinthians 6:3 eh. Tingnan nga natin yon. Basahin natin yung detalye ng text na yon. 1 Corinthians 6 verse 3. Si Paul sinasabi niya, do you not know that we will judge angels? So how much more the things of this life? So ito. Oy, do not judge. Sinasabi nila. Inaargya ni Paul dito. Hindi nyo ba alam na uhukumin nyo mga kwan? So I think may bibigay ang information sa atin. May bibigay ang information, magkakaroon tayo ng flashback siguro. And then the Lord will give us the chance to exercise our own judgment. Wala namang papatawad yun. Parang iningi lang ng Panginoon na ikaw ang mag-declare ng hatol. Kasi wala namang kapatawaran sa kanila. Parang pakipukpuk mo nga, yun lang sinabi ng Panginoon. Pakipukpuk mo nga yung martilyo ng judgment. So, actually, naibigay na yung judgment sa kanila. But of course, sinasabi ni Paul dito that we will be part of that. So, darating ang panahon na mas angat tayo sa angels, positionally and experientially. So, experientially kasi talagang i-exercise natin yung pangingibabaw natin sa kanila. Okay, so, nahiwatayan rin natin dito yung future natin. So that's who you are. Yung kahapon nang nasa Isabela kami, I was preaching dito na the problem with believers is that they don't know the plan of God. Hindi nila alam yung nasa end ng plano ng Panginoon. Kaya sa kalagitnaan ng walk nila, sa lakad nila sa pananampalataya, pag-iwang-iwang sila, atras abante, parang ganon. Parang hindi nila siniseryoso ang lakad kasi hindi nila alam yung sumusunod na kabanata. Pero pag alam mo ang end of things, naiintindihan mo ang end of things, kahit anong hirap ang nilalakaran mo, hindi ka titigil yan kasi alam mo yung nasa harap. So, ayan, magsasakripisyo ka talaga. You will hold on to things because you know what is ahead. So, ayan. Ano pa? Napunta sa mata ko. So, with regard to man, yan yung makikita natin na with regard to man. Punta naman tayo with their position with regard to Christ. So, ano naman yung kaugnayan nila sa Panginoong Hesukristo? So, ayan. By his essential nature and being, Christ is higher because he is God, the Creator. So, of course, mas angat. Pero, ang Panginoong Jesus kasi, noong naging tao siya, nag-step down siya pababa. Kaya yung sinasabi na for a little, for a while, sabi, you went lower than the angels, sabi doon sa Psalms eh. So, kasi nag-step down siya, pumunta siya, the Word became flesh and dwelt among us. The beginning was the Word was with God, and the Word was God. The Word, sa verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. Nag-step down siya.
Nag-step down siya na mas malakas ang mga angels kaysa sa kanya. Pumasok siya sa itong kulungan natin, itong human suit. Pumasok siya dito at nalimitahan yung katangian niya bilang manlilikha. So, ayan. But of course, yan. Nag-step down siya. But with regards to his death, yung burial niya, yung ascension niya, ayan, nilagpasan niya yung, I think this is the way of the Lord Jesus Christ na iyangat niya tayo. Pumasok siya sa katawang tao, nagkatawang tao, and then, sa pamamagitan ng process ng pagiging tao, kapanganakan, paglaki hanggang sa kamatayan, pumasok siya sa pagiging tao hanggang sa nailibing siya. Pero nag-resurrect siya at isinama niya ang tao sa pag-resurrect niya eh. Yun yung positional kasi sa atin eh. Kaya lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesukristo, positionally, yung sinasabi niya na, ito, lagi natin pinipreach to pag may mga patay. Na yung naniniwala sa Panginoong Hesukristo, kahit mamatay, mabubuhay pa sila. Naisama tayo doon eh. So positionally, naibigay sa atin yun. Kahit mamatay tayo, pero pag resurrect, magre-resurrect pa rin tayo. So ang nangyari kay Adan, kahit buhay si Adan, mabuhay ng hundreds of years, 900 ata, mamamatay pa rin. Sa atin, kahit nilibing ka ng libu-libong taon, mabubuhay ka pa rin kung naniniwala ka sa Panginoon. Yun yung kwan. Kasi naisama tayo sa ginawa ni Jesus Christ and yun yung future natin. So, at pag-resurrect natin, we are higher than angels na. So, hindi ko alam kung anong mga capabilities natin later, but ito na yung sinasabi. So, yan, as the glorified and exalted God-man, si Jesus Christ, he became the last Adam, and Adam the head of the first race of men, but Christ became the head of the second race. So, it's a new creation. So, bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo. So, ayan. He is called the last because there will be no another fall. Wala nang ulit na pagkakasala ng tao. So, first, yung mga natural na tao dito sa lupa, pagdating ng panahon, magre-rebelde ulit sila paglabas ni Satanas mula sa kulungan niya ng 1,000 year. But, wala namang laban yung mga yan eh. Wala namang laban yung mga yan. So, and then forever na si Lucifer will be locked down. So, ayan. As the second man from heaven, he is viewed as the head and the beginning of the new and exalted race of Jesus. From the term exalted, maiaangat tayo. Ibang klaseng tao tong mga to. So ito yung future natin. So hindi na tayo ma-intimidate sa mga angels pagdating ng panahon. Ano pa? Ayan, with regards to Christ. Ano pa? Good. Tingnan natin itong divisions of angels. Ano itong mga divisions ng angels? Pag-aaralan natin ito, may classification kasi eh. Nung una, isang pangkat lang naman yung mga angels eh. Of course, marami silang mga classifications, but isang pangkat lang ang angels. Create sila na banal, naiiba, natatangi, walang kasalanan. Pero dahil ito, nagrebelde si Lucifer, tinatawag nating si Satanas, Satan the Deceiver, masyadong napahanga sa kwan eh. Ito si Lucifer ang unang narcissus, narcissistic, napahanga sa sarili ng kagandahan, napahanga sa sarili niyang kakayahan. Hanggang sa tingin niya, mas maangat siya si lumikha sa kanya. So, ayan. Nagrebelde siya. Exalted himself above the Creator. So, in that rebellion, we know that, laging nababanggit yan, we know this perspective na, napasama niya ang 1/3 ng mga angels. So, basically, nagkaroon ng dalawang classification. Yung mga loyal to the Creator at itong mga rebels. So, nagkaroon 2/3 and 1/3. So basically, nagkaroon ng classification. So, ayan. And then,
most likely, ito yung sinasabi ng Isaiah chapter 14 verse 12 to 15 and Ezekiel 28 verse 15 na ito, may mga tinatawag na pag-aaralan natin mamaya, yung mga rangko-rangko nila. But, ayan, prophesying of the future, si John naman ito, nakikita niya yung hinaharap at kinikwento niya kung anong nakikita niya sa hinaharap. Nakita niya na may digmaan sa kalangitan. Si Michael, itong angel na Michael, at yung mga angels niya nakikipaglaban kay itong dragon, of course, si Satanas ito, si Lucifer, at yung angels niya rin. And ayan, may giyerang nangyayari. Ano kayang laban naman ni Lucifer dito? Pambihira. Ang kinakalaban niya, Michael, Archangel to eh. Archangel ito. So, of course, marami ring na-impluwensyahan ni Satanas. Pero ito yung kagandahan, alam mo na yung kwento. Parang nobelang Pinoy ba? Nagsisimula pa lang, alam mo na yung kwento. Parang ganun eh. So, banas na banas siguro 'tong mga fallen angels. Alam mo na agad yung wala silang magagawa. Yun yung kahihinatnan ng mga bagay-bagay. So, tingnan natin yung organization nila. I think matatapos natin itong topic of angels by Wednesday. Mga reflections na lang sa Wednesday and we sum up. The fact of angel organization. Organize itong mga angels. So kung i-observe natin ang mga scripture, tila may mga rangko, may mga ayos, may mga tungkulin, mga ganun yung pinapahiwatig sa Jude chapter 9. So pinapahiwatig nito na tinatawag kasi si Michael dito sa Jude chapter 9. Verse 9 kasi one chapter lang ang Jude. Dinidescribe si Michael dito bilang archangel. Ang ibig sabihin ng archangel, chief of angel. So isa siya sa pinakamataas or siya ang pinakamataas most likely ng mga anghel. So kung may pinakamataas, may mas bababa, may ayos yan. May ayos. So sa Daniel chapter 13, of course, si Michael na naman ang tinutukoy dito at i-describe siya bilang pangunahing princess. So kung tinawag mong prince, rank to ng kwan eh. Parang sinasabi natin kung, of course, they will be using ang perspective kasi na maiintindihan ng mga Hudyo, monarchical. Ang mga prinsipe kasi hindi lang basta anak ng mga hari yan. Ang mga prinsipe may mga nasasakupan yan. May mga iminamanage yan. So yun. So, chief of princes sa lahat ng namamahala sa mga nasasakupan sigurong tinalaga ng Panginoon, si Michael ang dinidescribe na chief. So, ayan, mahiwatigan natin dito na may ayos talaga. Other ranks and orders, sinasuggest rin, makikita natin yung laging nababasa dito sa Ephesians chapter 3 verse 10. So, babasahin natin ito. 3 verse 10. Chapter 3 verse 10. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities and in the heavenly realm. So, of course, sa verse na yun, makikita mo na may mga rulers. Pag may namamahala, may pinamamahalaan. Authorities. Pag may kapangyarihan, may nasasakupan. So ayan, heavenly realms. Kung may pamamahala at kapangyarihan, may teritoryo yan. So parang ganun yung inihiwatig ng mga verses na ito. Kahit, ayan, usad pa tayo sa chapter 6. Ephesians 6. Sa chapter 6 naman, verse 12, ano yung nabanggit dito? For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, banggit na naman, rulers, against authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So organize yung kwan natin dyan. Ano pa? Classification of angels. Ayan, classification of angels. May mga tanong kayo rito.
Minsan, hiwatigan mo rin ito, matutuwa ka dahil napaka-organize ng mga angels ng Panginoon, pero matatakot ka rin dahil yung mga angels ng kaaway, organize rin yan. So, mapapansin mo, nag-deploy ang kalangitan ng tugon sa panalangin ni Daniel, nag-deploy rin ng natatandaan niyo yung laro natin ng mga bata tayong personal base. Tawag nga natin doon, personal base eh. Na-realize mo na lang nung tumanda ka na mali yun ah. Personal base, yung may kampo ng dalawa na naghahabulan, may mga rules na parang gano'n ang nangyayari dito eh. So, itong Pastor Emelda. Ay, Pastor. Okay, so that's very good. Ang ganda nito, pero may tanong ako, Pastor. Hello? Opo. Narinig po, Pastor. May possibility ba na ang mga rebellious na angels ay, of course, we learn na there are spirits. Would they have the power to influence Christians to also rebel? most likely, Pastor, because they did that. They did that in the heavenly realms. And they were very successful in pulling that 1/3. So kung itong mga angels na ito na matatalino sa craftiness ni Lucifer was able to so most likely it's the same strategy that they are doing inside the church. And hindi ko lang alam, Pastora, kung 1/3 nga lang kaya rin ang makukuha nila sa church. hindi ko alam. So but sa kalangitan they were able to pull 1/3. So nakakatakot kasi hindi mo ma-underestimate ang talino nila, 'di ba? Nagwa-warn na si Paul na mag-ingat kayo sa mga kasi they will appear as angels of light. and pala. And then in the Old Testament may mga verses na 'di ba may double reference na nababasa tayo na yung Prince of Persia na sinasabi nila na parang itong hindi naman yung prince ang tinutukoy niya na tao, may prince sa taas na most likely siya yung nag-i-influence sa prince na ito. So parang ganun na they come and bring influence. At ang nakakatakot, kung ang nakuha nilang mga impluwensyahan mga prince of churches, sabihin na natin, yung mga chief leaders. Isipin mo kung yung pinakamataas na leader ang na-impluwensyahan niya. At hindi, iba na pala ang At yun na yung boses niya pababa, and then they appear as angels of light. They talk about light, they talk about goodness of God, but punting twist lang yun. Laglag na lahat, parang ganun. And napakagandang pag-isipan yun, and then mag-ingat-ingat rin tayo. Baka nagiging successful, Sara. Yeah, I think so. Mas nila, mostly ang i-influence nila ay yung mga talagang mga leaders. Hindi, I rarely see yung mga nagre-rebel din na mga members. Hindi ko na masyadong makita mga, siguro meron, pero mostly ang ginagamit ng mga ganitong ma-influence ng mga bad spirits ay yung mga mostly ay mga leaders na kasi meron silang influence eh. Siguro dito wala tayo masyadong information sa scripture, pero naniniwala ako na ang mga tinarget ni Lucifer when trying to rebel in the heavenly realm mga high-ranking angels. Mga ito siguro yung mga nakakulong na sinasabi sa Tartarus ba yun? Saan nakakuan yun? Tartarus. Di ba may sinasabi ng mga angels na I believe itong mga leaders na ito na pag militarily thinking kasi, pag nakuha mo yung general,
lahat ng nasasakupan niya yan, lahat ng influence niya, hindi magbe-break ranks yan, bihirang magbe-break ranks. So kaya kung sino yung na-impluwensyahan nila sa military na sundalo, pag nag-rebellion, sumasama yung pulutong niya. So parang naniniwala ko na si Lucifer, hindi na niya naman inisa-isa yung 1/3 the angels. It is the leaders. So kaya siguro in the church, even churches, we need to pray for leaders in the church. Kasi ito yung mga target ni Kwan. Kasi nagsasayang ng oras si Satanas kung ang tinatarget niya yung mga wala namang influence. Kasi gusto niya pakyawan yan. Yun yung Kwan niya. So yun yung Kwan siguro, pastora, na Kwan. So may mga tinitingnan rin nakakatawa minsan. Itong mga angels, they are well organized. Kahit itong pulutong ni Lucifer, they are well organized. Pero minsan ang church parang adula amin data organization, adula amin. parang sa angels, in order to succeed, and sa fallen angels, in order to succeed, they organize themselves. Pero ang church, yan yung dinidescribe na ni Jesus na hindi na nga organized, nagbabangayan pa. Can we succeed? So parang ganun. And yun siguro ang matututunan natin sa mga angels na Kwan. So yun, naniniwala ako, pastora, na Kwan. Naniniwala ako na they come and really influence. Kaya kung Thank you, mapapansin, Pastor. Thank you. Pastor. Mapapansin ko, kung may magra-rise up sa church, for example, nahihiwatigan ng tao yung design niya sa Panginoon, nakakasunod na sa lakad niya, nakakasunod na sa mga plano ng Panginoon sa buhay niya. Ipag-pray natin yung mga yang tao kasi wanted list na yan agad kay Satanas. Kasi Satan will try to destroy kasi influence ito eh. Pag umangat ang isang tao na nakakasunod sa plano ng Panginoon, magiging influential yan sa body of Christ. Ayaw ni Satanas yun. Yun yung titirahin niya. So he will deploy, kung mapapansin ninyo, yung mga rising ministers. Talagang napakarami ang very promising. Very promising. Pero sa kalaunan, they fall. And then, wala, parang mushroom. Parang mushroom na biglang tubo, biglang lako. And yun yung ipagpipray natin na these people will be protected also by the Lord, and they will be guarded by prayers. So yun yung titingnan natin doon. So ayan, thank you, Pastora, doon sa Kwan. It opens up yung question nyo. It opens up more reflection. Classification of angels. There are angels who are governmental rulers. So, anong ibig sabihin nitong governmental rulers? Yun yung Prince of Persia. So, parang may certain area na they influence that is scope. So naniniwala ako na even in politics, may mga kaya sino nagsabi nun? I think Dan Balais ba yun? Like above Philippines, there are forces fighting in our spiritual realms. And then yung nangingibabaw diyan, reflection lang kung anong nangingibabaw sa physical. So in the reflection of Dan Balais, na may plan ng Panginoon sa Pilipinas na napakaganda because this country is very unique. May plan ng Panginoon ng napakaganda, and the heavenly realms, both the dark and the forces of light, deploy their best armies fighting together. Kasi kung sino mangingibabaw dyan, it affects the world. So parang hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa kasi hindi na nangingibabaw ang Kristyanismo dyan eh. Pero if magigising yung plan of God dito sa Pilipinas, ito napapansin ko sa Korea, napaka-organized nila.
sa iisa yung Bible nila. Sa Bible nila, may hymno na doon, devotional nila. Ang na-appreciate ko yung sa Korea na grabe national level yung discipleship nyo. Sabi ko nga sa pastor Kasi isipin mo, pagdating ng gabi and magdi-devotion ang pamilya, entire South Korea are singing the same songs, reflecting about the same scripture. Kasi pare-pareho yung readings nila, ganon. It's a national level. Sa churches nila, it's the same mindset na Imagine dito sa Pilipinas kung mapasok yung ganong mindset dito sa Pilipinas. But of course, there are forces up there na grabe ang bangayan ng Kristyanismo dito sa Pilipinas, and then there are influences. And some are religious spirits na sabi natin. Itong mga faction ng angels, fallen angels na religiosity. So parang gano'n. May mga katangian ng mga to. Angels who are the highest ranking. Ano tong mga So sa balik muna tayo doon. Sa governmental rulers, yan, tinutukoy kasi sa 6:12 ng Ephesians yung ranking of fallen rulers, powers. Rulers are those who are at first or high ranks. Powers, those invested in authority. Ito mga forces of darkness, sabi, ini-express ng idea na yon, power, authority, or being exercised in the world. Spiritual forces of wickedness, dinidescribe naman dito yung mga wicked spirits na. So, for example, the war of Duterte on drugs. Ang nakikita, dito kasi sa spiritual warfare, ang nakikita kasi natin yung manifestation sa physical. But there is a spiritual force na the spirit of drugs or the angels, fallen angels of drugs, being deployed in this country to destroy the future generation of this country. Of course, the spirit of corruption. Sabi nga nila, ang mga malalakas na espiritu, hindi raw maingay yung mga yan. Tahimik na kumikilos. So, yung mga, sabi ng isang exorcist na pare, yung mga angels raw na nagsha-show off, parang nagpapakitang gilas, bubuhat ng ref, mga pipitsugin raw yan. Kasi yung mga malalakas raw na angels, itong mga territorial angels, hindi sila magpapahalata, pero nakakalat na sila. The fallen angel deployed na, sabi na natin, drugs, gambling, corruption, yung mga ganyan. They are dominant. Pero hindi natin rini-rebuke ng mga to, hindi natin nila and the warfare starts in the spiritual realm. It starts in the spiritual realm. So yun, and then magma-manifest. So pag titingnan natin, napakarami ng ang physical lang nakikita natin, but may we have understanding kung paano rin kumikilos sa spiritual. And then we can become guardians of other nation regarding dito. So ayan, governmental rulers, angels who are highest in ranking. So ayan, makikita natin sa Bible itong si Michael na laging nababanggit na archangel, the chief of angels. Daniel 12 verse 1. Siya na naman ang dineploy. So naniniwala ako na chief of angel rin ang dineploy ni Lucifer noong pinaharang niya yung panangalangin ni Juan. Kasi bakit pinadalan rin siya ng chief of angels? So may tapat-tapat yung mga yan. May tapat-tapat yan sa territorial Juan. Binabanggit dito may mga there are chief princes, Daniel 10 verse 13. So makikita natin yan na yan, rangko-rangko. Ano pa? May mga angels who are prominent individuals naman. Tingnan natin. Sa mga angels na prominent individuals, balik na naman tayo kay angel, Michael. Ito yung mga nababanggit sa Bible. Michael, Gabriel, Lucifer. Ito yung mga napangalanang angels dito sa, of course, sa 66 books because hindi natin ginagamit yung extra canonical books. So, yan yung mga prominent angels
sa scripture natin, Michael, Gabriel, and Lucifer. Sa extra-canonical book, you can even read Raphael, mga ganun. But we stick with the 66 revelation. Angels who are divine attendants. So, ano naman ito? Divine attendants. Tingnan natin ito. May tinatawag kasi sa Bible na cherubim. Highest order or class. So, parang itong cherubim, group naman ang pinag-uusapan. These are powerful angels. Highest order or class in their class as angels. So hindi yung kapangyarihan nila, napakatindi ng mga kapangyarihan nila. So pag nabasa mo ang Bible na cherubs, seraphs, iba kasi seraphs, yung mga highest form of angels na itong mga to. Kung mapapansin mo, kung nag-reveal ang presence ng Panginoon, is either sa dalawang ito. So, ito yung mga nasa paligid ng Panginoon. Ito yun yung kwan. So dito sa makikita natin, when it comes to mga cherubs, sila yung mga bumabantay sa Garden of Eden. Mga cherubs yung mga yon wag nilang papasukin ng mga tao ulit doon. And doon sa mercy seat of the ark, sa Holy of Holies, yung dalawang angel na nakaganyan doon sa takip ng Ark of the Covenant. So, physical symbol doon. Pero ang sinasabi noon, sa Covenant ng Panginoon, may tagapagbantay. So anong pinapahawatig ng kahon na yon? sa usapan ng tao at ng Diyos, may guardians. Binabantayan nila yung takip doon, sumisimbolo lang sa hindi nakikita. But there are positioned there guarding that document ng usapan ng Panginoon at ng tao. So parang ganon. So saan ba nakikita itong mga ito? So yan. Bukod doon sa mercy seat, yung takip ng kwan. Sa visions ni Ezekiel 1, makikita mo doon yung mga matitinding angel, nakakatakot na mga angel. Grabe yung mga description, napakaraming mata. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon. Talaga bang maraming mata or wala kang maitatago sa kanila? Yun yung punto kasi I think description lang description ang gamit ni Ezekiel doon. Kasi puno ng mata yung katawan, mga ganon. Na-imagine mo. I think ang punto lang doon, wala kang maitatago doon. They know everything. They know everything. So parang ganun. They talk about their knowledge, their information. I think ganun yung kwan doon. So, alam mo, visions kasi visions sometimes are symbolic. So, ayan. May makikita pa sila doon na yung may 4 na mukha. Yung mukha ng tao, tapos lion, ox, eagle. So I think very symbolic na naman ito. I think this is a symbol of the might ng Panginoong Hesus na darating dito. He is taking the form of a man, the fierceness of a lion, the Lion of Judah. So parang ganoon. Ayan. And punta tayo sa seraphs. Ano naman itong mga seraphs? Ang ibig sabihin ng seraphs is burning ones. Bakit sa'yo? Naglalagablab. Parang ganun yung term nila eh. Pero makikita mo itong seraphs around the throne of God. Isaiah 6 verse 2. Ito yung mga may 6 na pakpak. Crying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. So ayan. Makikita mo na sila yung nakaka-recognize sa perfect holiness ng Panginoon. Sila yung nasa pinakamalapit sa kung nasa saan ang Panginoon sa realm niya. So, may kanya-kanyang ranks itong mga seraphs. Hindi mo makikita na yun. Nandito lagi sila sa paligid ng Panginoon. O cherubs, makikita natin na i-deploy itong mga to on special assignments. Minsan itong mga cherubs. But yung seraphs is always around the presence of God. So, ayan. They express the holiness of God. Nag-worship itong mga angels na itong mga to. Yun yung kwan nila. Ano pa naman? Ano pang kwan natin? Balik tayo sa rulers and principalities. Regarding naman sa kwan, maraming
kanina nabasa natin ang ibang verse, maraming describe si Paul regarding dito. Authorities and power most likely emphasizes the superhuman authority of angels and demons. So, bakit ginagamit yung authorities and powers? So, in connection to the realms of mankind, makikita mo na they have authorities, they have power. So, yan. And then, yan. Place of rule, thrones, dominions, marami doon. Cherub, seraphs, ano pang hindi natin na-discuss dito? Order of angels, isang cherubs. Sasabihin natin kung military sana, ganito na lang siguro ang description natin. Kung military, may tinatawag tayong army, may tinatawag tayong navy, may tinatawag tayong air force. Pwede natin sigurong isipin sa ganung classification ito. Cherubs is a kind of special force. Seraphs is another kind of special force. Pero ito lang, dalawang ito ang nabanggit sa atin eh. So we stick to that. Pero marami tayong hindi nalalaman sa kwan. So, ayan. And then may tinatawag rin, yung iba pang classification ng angels na nababanggit sa Bible, may tinatawag rin elect angels. Sa 1 Timothy 5 verse 21. Punta tayo doon. 1 Timothy chapter elect angels, chapter 5 verse 21. Sabi ni Paul dito, I charge you in the sight of God and Christ Jesus Christ and the elect angels to keep this instruction without partiality and to do nothing out of favoritism. Ano tong elect angels na sinasabi ni Paul? May mga napiling angel for a special assignment. So hindi ko alam kung, di ba yung Prince of Persia, may Prince of Persia rin na spirit. Hindi ko alam kung doon sa Book of Revelation, ito, kinukulitan lang natin yung isip natin para mag-imagine. In the Book of Revelation kasi, may angel of the Church of Thyatira, may angel of the Church of Ephesus. So parang, possible kaya na may certain messenger kasi ang angel, yung sabi natin eh. For example, as ako, or sabihin natin si Pastor Benny, a messenger to the Church of Tribal Gospel Mission, parang ganun sana. Example lang. Pero may certain angel rin na guarding this order of God. So in the order of God of Tribal Gospel Mission, he established this work. He established a leader, physical, but there is also someone guarding it. So pwede nating hiwatigan doon. Kasi in the Book of Revelation, there is angel na tinutukoy niya. So nagde-debate ang mga theologians doon kung is it the physical pastor, the physical messenger, or the spiritual messenger. Pero makakahiwatig tayo dito na kung may physical prince of Persia, may spiritual prince of Persia. So, paano tayo magre-reflect dito sa verse na ito? Yung tinatawag na elect angels. So, kasi sinasabi niya rito, isipin mo, Pastor Dennis, itinalaga ka ng Panginoon sa Church of Danghay. Pero possible kaya na may nakatalaga rin na angel of the Church of Danghay. So, of course, we can just kukulitan na lang natin yung pag-iisip natin. Hindi natin sinasabing truth tong mga to kasi nangangapa tayong lahat. So, pero yun nga, sabi ko, Book of Revelation, may ganon. In the Old Testament, bakit may prince in different realms? So, again, and ano tong sinasabi ni Paul? Kakalungkot lang kasi wala na si Paul. Sarap sana ng kulit-kulitin to. Ano to si... Wala. Ito lang yung nahiwatigan natin sa dami ng revelation ng Panginoon sa kanya. Ito lang. I charge you in the sight of God and Christ Jesus and the elect angels to keep this instruction without partiality and do nothing out of favoritism. So may mga sumasaksi. So may malapit-lapit kay may nasa paligid ni Timothy na angels. So parang ganun. No? Of course, laro ng isip natin yan.
Pero pag-isipan nyo rin. Pag-isipan nyo rin kung possible. So ayan. Ito tong kagandahan ng systematic theology. Naglalaro ka sa mga ideas. And sabi ko nga, kung laro ng isip mo, classify it as laro ng isip mo. Do not make it as a doctrine. Do not make it as a doctrine. Kasi kung malabo sa scripture, we leave it that way. Pero yung mga malilinaw, wag na nating questionin. For example, no one comes to the Father except through me. So, malinaw yun. That's why we go into all the world and make disciples. Preach the gospel. Kasi, paano pag hindi nila marinig? So, yun. Maraming tanong na naman. Dispensation. Paano yung mga hindi nakarinig? May different judgment na ipapataw sa kanila. Pero, yung mga nakarinig, ay, pasensyahan tayo. Sasabihin ng Panginoon, narinig mo eh. So, parang ganon. And then, pag hindi naman nila narinig, tapos kapitbahay mo, baka tayo yung questionin, bakit hindi nila narinig? Kapitbahay mo, parang ganon sana. So ayan. But anyway, may tinutukoy rin sa Bible, bukod sa elect angels, may tinatawag ring living creatures. Ano itong mga living creatures? So, of course, napakaraming living creatures, pero may tinutukoy ang Bible na living creatures. Tingnan natin itong sa Ezekiel, itong mga to eh. Ito, pag binabasa ko nung bata ko itong Ezekiel, natatakot ako. Baka makakita ako ng mga ganito. Parang multo eh. So, tingnan natin yung Ezekiel. Naniniwala nga ako nun na ang Ezekiel, nakakita si Ezekiel ng aliens eh. So, parang... But anyway, sa verse 5, and in the fire was what looked like 4 living creatures. Ito, yun yung pinakamalapit na kayang i-describe. In appearance, their form was human. Parang tao yung forma nila. But each of them had 4 faces and 4 wings. Bakit 4 yung mukha nila? Anong ibig niyong sabihin doon? So, yung conjoined twins, 2 mukha. Anong ibig sabihin? Parang kwadrado yung ulo niya, tapos hindi natin alam yung nakita niya. So, each of them had 4 faces and 4 wings. Their legs were straight. Ano yun? Hindi nababaluktot. Their feet were like those of calf and gleamed like parang paa ng baka. Yung mga nakikita naman ng propetang ito. Under their wings, on their foresight, they had human hands. Matatakot ka talaga pag makita mo to. So, i-apply mo na yung kakulitan ng isip mo kung i-drawing mo to. I-try mo to man, Pastor Dennis, pa-drawing kini AI dito. anong kanya? But ito, living creatures ang tawag ni Ezekiel diyan. Kasi binanggit rin ito sa Revelation. Mayroon ring Revelation and they use this term. So in the book of Revelation, sa chapter 4 verse 6, tingnan natin. Kasi walang bagong sinasabi si John, based rin sa mga nakita sa Old Testament. It is just a continuity of the Revelation. 4 verse 6, also in front of the throne, there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center, around the throne, there were 4 living creatures. He is using the same term. And they were covered with eyes in front and in back. Ito yun. So, ano ba to? Literal kaya to? O symbolic? Yung sabi ko nga eh. Angel na alam niya ang lahat. So, parang sa akin interpret tong ganun yun. Angel of wisdom or angel of sight, parang ganon. So ganon rin sa 6, Revelation chapter 6. So, okay, daanan na rin natin 'yon para it's already 10:30. So ayan. In chapter 6 verse 1, I watched as the Lamb opened the first and the 7 seals. Of course, pag nabasa mo yung Lamb, it talk about Jesus Christ. So parang ganon. First of the 7 seals, then I heard one of the 4 living creatures say in a voice like thunder, "Come." So living creatures, sabi na naman niya rito.
So, ayan. Maraming kwan. So, mapapasel tayo rito. But there are, and nasa kategory ng angels itong mga to. So, hindi ko alam kung literal na nakikita niya itong mga to or mga symbolic lang. Pero nakakatakot kung literal yan. So, and ang hirap i-interpret ang Book of Revelation because the Book of Revelation is a apocalyptic literature. Talagang full of symbolism. And we lost, sabi nga nila, we lost the art of interpreting this. So, ayan. So, nangangapa rin lang tayo. Maraming pastor nagpapatayan sa interpretation nito. Pero napapangiti ako minsan. Sipin mo yung pastor na dalawa. Nagpatayan sila sa pag-aaway sa interpretation ng scripture. Tapos pagdating nila sa harap ng Panginoon, pareho pala silang mali. Kaya lagi kong sinasabi, kung malabo, panatili, ayaw mo na lang malabo. Malalaman natin yan pagdating sa kwan. Mag-stick tayo sa mga malilinaw. Ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoon. So, mamuhay tayo ng kaaya-aya sa Panginoon. Kasi sinasabi niya, pag may mga bagay na, pag ganito ka, wala kang bahagi. May bahagi ka sa lake of fire, yung sinasabi niya. So, may mga malinaw na mga bagay-bagay na kailangan nating doon tayo mag-focus. Yung malabo, ayahan nating malabo. And then may tinatawag ring watchers. So, ito. May elect angels, may living creatures, may tinatawag na watchers. And karamihan nito, ito yung mga maraming binabanggit sa Book of Enoch. But of course, that is not a part of our scripture. You can read out of curiosity, but don't make sermon out of that. Because hindi yun part ng basihan natin ng mga teachings natin. Watchers. It simply mean nasipot, waking, tagapagbantay, mga ganon. So makikita natin ito, verse 17. Verse 17. So yan, yung term nito. Ano yun? Verse 17 ng alin? Putol naman itong pinagbabasihan ko rito. But most likely itong watchers, terminology na nagdi-describe sa mga holy angels na laging nagmamatsyag from the term watchers. Ito siguro yung mga maraming mata na sinasabi ni Kwan. Tinitingnan nila, binabantayan nila ang mga rulers of the world, the affairs of men. Ayan, wala kang maitatago. Pag naghukom later, wala kang maitatago. So sa Daniel chapter 4 verse 13, ito siguro yung verse 17 na sinasabi dito. So ito dito nabanggit itong mga watchers. Holy One, verse 13. Pinapahiwatig nito na bakit kailangan niyang sabihin na Kwan? Punta tayo sa Daniel. Para makuha natin ang example ng Kwan. Daniel chapter 4 verse 13. Masabi, in the visions I saw while lying in bed, I looked, and there before me was a holy one, a messenger coming down from the heaven. So, ayan. A messenger. Kasi itong term na messenger, a holy one, a messenger, in the other manuscripts, ang ginagamit dito watchman. So watcher. Dito nanggaling yung kaya nakabahagi ito. So ganun rin yung verse 17 and verse 23. Actually, watchman ang pinakakwan dito. Pero sa NIV, they use the term messenger. So yan yung kwan. Bakit kailangang sabihin ni Daniel na sa vision niya nakita, before me was a holy one? Kaya nga sabi nila, sa lahat ng structure ng Panginoon, kina-counterfeit ni Satanas. Bakit kailangan niyang banggitin holy one? Because there is an unholy one. So kaya nga sa structure ng pamamahala ng Panginoon, anong nalalaman ni Lucifer sa ibang kwan? Doon lang naman nanggaling ang talino niya sa Panginoon. So lahat ng ginagawa ng Panginoon, he counterfeits it. Lahat ng
structure ng Panginoon, ganun rin ang structure niya, most likely. Most likely. So kung may Holy One, sinasabi na watcher, dito sa side ng Panginoon, most likely may watcher rin si Juan. May secret agents rin si Lucifer na nagmamatsyag sa'yo. So, yun siguro yung commercial na ng Choco-Mucho. May watcher na puti, may watcher na din na pula. So, parang ganun. But anyway, ayan. Ano pa? Pagdating sa angels, minister of angels. May mga angels rin na with in connection to sa tribulation. So, may mga special function sa kanila. May mga angels na may kapangyarihan sa apoy, may kapangyarihan sa tubig. So yun, may mga magbibigkis kay Satanas, mga ganun. So dami sa Book of Revelations na iba't ibang klase mga makakapangyarihan tong mga to. So, ayan. And then there are angels also na nalilink sa church. So, of course, yung sinasabi ko kanina na yung 7 churches na kwan doon. Pero sabi ko nga, may debate dito kung itong mga angels na ito literal na mga messengers or mga angels or the pastor itself. Pero sinabi ko naman kanina na possible nga kung may spirit, may angel na nakatapat sa isang angel, most likely it talks about either way. So, ayan. Punta tayo sa ministry of angels. Anong ginagawa ng mga angels? Kasi na-describe sila as ministering spirits. So, ayan. Sa Hebrews 1:14 yan, nababanggit na they are ministering spirits. And, ayan, yan yung lagi nilang ginagawa. So, in what way sila nagmi-minister? So with regards to God, they minister as worshipers of God. So ito, most likely yung mga seraphs, they are worship, nakafocus sila doon. Yun lang siguro sinasag kung sa church sana nasa music team, parang ganun. So in that area. Messengers of God. Yung iba naman, parang itong mga cherubs or si Angel Michael, this messenger, or yung iba pa, yung mga nakadeploy sa mga churches na sinasabi natin kung yun. May possible kaya, Pastor Dennis, na may angels na nag-i-influence sa atin yung bilang pastors, nag-i-influence sa takbo ng isip natin sa paggawa ng mga sermon. Hindi, laro na lang ng isip yan. So I'll just stick to the Holy Spirit. So, sa Holy Spirit na lang. Malinaw yung Holy Spirit kasi. He is guiding us to all truth. Pero angels, wala tayong pang-suporta yan. Kakulitan na lang ng isip yun. But there are those messengers of God. Yan lang siguro, angels bringing messages. So, yan. And then there are angels naman as a soldier. So they serve. So they serve as worship. They serve in bringing message and they serve in protecting us, fighting for us. So, ayan, na-organize yung mga yan. Nabanggit natin kanina, yung mga seraphs, Isaiah 6:3, the worship angels. Nakita na rin natin sa Daniel 9:22, si Michael, the messenger, yung role niya doon. At, ayan, yung spiritual combat, pakikita natin na sa Daniel 10, punta tayo doon. Daniel chapter 10. Kasi may pinadala ring makipaglaban eh. Iba yung pinadala na magdadala ng mensahe sana kay Daniel pero hinarangan. So, pero sa verse 13, sabi doon, but the prince of Persian kingdom resisted me 21 days. So there is certain angel in the area o ang tawag niya Persian kingdom. Then Michael, one of the chief princes, came to help me. So, ayan. Because I was detained there with the king of Persia. So, ayan. Sinong angel yung nagdala ng mensahe? Gabriel ba? Yung nagdala kay Daniel? Possible, no? Kasi ang pinadalang lumaban para makapagpatuloy sa pagdadala ng mensahe yung isa, si Angel Michael. So, ayan. Makikita natin yon. Ano pa? As ministers to God's people. Okay? Ito,
yung first three, sana sasakupan ng Panginoon. Pero sa pang-apat, may mga angels rin na dinideploy ang Panginoon to serve us. So, ayan. Regarding ayan. Ano pa? Ministers in relation to God. In their service to God, nakikita natin sila na attendant sila around His throne. Nagkukan lang doon para maglingkod, gagawin nila kung anong gusto niya. So, ang daming verses na binasa na natin diyan. Worshippers of praise to Him, gano'n. Lucifer nga nandito sa area ng ito. Observers, may mga nanonood rin sila Nanonood sila sa ginagawa ng Panginoon, and then pag may naligtas, so ang galing ng Panginoon yun, dinidescribe ko nga Ang Panginoon, parang larong chess yan. Dinidevise niya kung paano maliligtas ang isang tao. And then nanonood, most likely nanonood tong mga angels. Paano kayo maliligtas to? May pag-asa pa kaya tong taong to? Parang gano'n. Sa talino ng Panginoon in arranging things para pag tumanggap sa Panginoon, may mga angels na they burst out in exclamation and they worship God. Nagpipiesta sila sa buong kalangitan pag may ang galing talaga ng Panginoon. Paano naligtas yun? Imposible na yun So, parang gano'n na totoo sila. Nagkakaroon ng piyesta sa kalangitan. So they observe how God works, how He does His work in the work of salvation. Pag isang tao nag-respond and nag-obey, and then nag-obey, sa pag-obey niya, naliligtas rin yung isa. Paano yun pa? Ang tagal-tagal na sa simbahan nito, hindi niya naintindihan ang kaligtasan. Bakit doon pa sa palengke? Tapos bakit itong tao pa? Tapos doon siya na yung mapmasan, tinanggap niya ang Panginoon. So parang ganoon sana. So ang Panginoon, they observe what the Lord does and they exclaim in celebration. So parang ganoon. So ministers in relation to God. Now, itong mga angels, they ministers in relations to nations also. May mga bansa. So, nakikita natin. Example natin kay Daniel, si Michael, related sa world affairs yung mga nangyayaring yan. And ministers in relation to Christ, ito. In relation to Christ, ang daming revelation dito kung paano nag-minister ang angels. Kasi mula sa kapanganakan niya hanggang sa muling pagbabalik niya, makikita mo napaka-busy ng angels sa paligid ni Jesus Christ. Nung ipinanganak si Jesus Christ, it is the angels who predicted it. Matthew 1:20, Luke 1:26-28. Predict nila ito. Ito yung role nila. In-announce nila yung kapanganakan niya. Luke 2:8-15. Ano pa? Itong mga angels nung hinahanting si Jesus Christ, though the angels are the ones who warned Joseph na takas mo na yung bata, dalhin mo siya sa Egypt. Makikita natin yan sa Matthew chapter 2:13-15. Ano pa? Angels ulit ang nag-direct sa family ni Joseph na bumalik na sila sa Israel kasi patay na si Herod. So, yun yung angels ang nagbibigay ng nagbibigay ng information. Lahat nakapalibot itong angels sa buhay ni Jesus Christ. Now, pagdating naman sa suffering ng Panginoon Jesus, nandun ulit sila. Makikita nyo nung si Jesus Christ dumaan sa temptation doon sa wilderness. After niyang mapahiya si Satanas dahil hindi siya nagliboy doon. Kikita mo, angels came and they ministered to him. So, ayan. Makikita natin sa Luke 22:43. Noong yung stress niya, yung distress niya noong bago siya huliin. Makikita mo sa Luke 22:43 na angels are there in the garden. So, binanggit niya rin Matthew 26:53. Nakaabang lang yung mga angels doon. Isang command lang niya legions of angels will come and rescue him. So, ayan, nakapalibot na kwento yan sa kanyang suffering. Sa muling pagkabuhay niya, sa resurrection niya. Mapapansin na naman natin doon, sinong nagtulak ng bato na nakatakip sa pintuan ng puntod ng Panginoon?
Angels na naman yun. So, angels rin ang nagbalita yung muling pagkabuhay niya sa mga babae. So, kahit nung bumalik na siya sa langit, sa Book of Acts, di ba nakatangad na lata? Tapos biglang may angels. Anong ginagawa? Anong pinagtitingin-tingin niyo dyan? Angels na naman yung mga ganon na nagbigay ng instruction. Oh, mai-stiff neck kayo dyan. So, nagbigay ng instruction yung mga angels. Anong gagawin nilang susunod? Acts 1:10 and 11. Makikita natin yan. Okay? So, sa pagbabalik ng Panginoon, nandun na naman ang angels. Kasi, pagbalik ng Panginoon, 1 Thessalonians 4:16, it is an archangel na archangel ang magdi-declare yun. Basahin natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Punta tayo doon. Chapter 4 verse 16. Ayan. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Angels na naman. Nandun na naman ang angels. Sila ang sisigaw, sila ang mag-proclaim. And pagpasok niya, yung glorious return niya sa mundo, so, ayan, nakaalalay na naman ang mga angels. Matthew 25 verse 31. 2 Thessalonians 1:7. So, kahit yung second coming niya, yung connection ng yung rapture, angels are the one who will separate the tares and the wheat. Hindi ko alam yung kung ano kaya yun? Paano yung pagka-rapture natin sa taas? Basta possible pa, Pastor, yung kwan? May angels na mag-i-snatch sa atin or basta may i-snatch tayo? Kasi yung separation of the tares and the wheat, sinasabi dito. So sila yung, ito, katang-isip lang. Kasi walang sinasabi sa scripture. Pero malalaro mo dito na angels are the one who will snatch us in the twinkling of an eye. So walang sinasabi sa scripture yun. Pero nandun sila eh. So kung itapat natin yung classification of tares and wheat, kung angels ang magsiseparate, possible. Na angels ang mamumulot ng mga kwan. Uy, hindi ka kasali. Pabira, alam namin lahat. Parang ganun. Bubukatin nila yung so larong isip yun ha. Hindi ko sinasabing ganun. Kasi yung sinasabi lang in a twinkling of an eye. Ganun. Pwedeng kung Matthew 39 and 40. Tingnan nga natin. Matthew chapter 13. And then medyo mag-slow down na tayo dito. Matthew chapter 13, verse 39 and 40. Ayan. And the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. And the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of age. So from this verse, doon ko nilalaro yung idea na, kasi sinabi niya doon eh, and the angels are the harvesters. So doon, and the harvesters are the angels. Doon ko nilalaro yung idea na possible na angels are the one snatching people in a twinkling of an eye na dadalhin tayo sa taas. So, ayan. So, kung may ang tawag nito, kung may guardian angel ka, yun yung magbubuhat sa'yo. So, diet na, baka mabigat ka. Ayan. In relation, ano pa naman? Ministers in relation to the unrighteous. Ano naman ito? Angels in relation to the unrighteous. So, ang makikita natin dito, nag-a-announce or nag-i-inflict sila ng judgment. So, Genesis 19 verse 13, tingnan nga natin doon. Ano-anong role naman ng angels sa mga unrighteous? So, meron ba?
Genesis 19 verse 13. Sabi dito, because we are going to destroy this place, the outcry to the Lord against its people is great that He has lent us to destroy it. So, yung Sodom and Gomorrah, angels are the one who brought judgment. So, hindi natin alam kung but may mga record dito na magdadala sila ng mga paghuhukom. So, ayan, sa unrighteous ano pa? Maraming verses pa dito. Revelations 14 verse 6 to 7, Acts 12:23, Revelation 6 verse 1. So, ayan, and Matthew 13, yung binasa natin kanina, yung classification ng righteous and unrighteous. So, ayan. In relation to church, Hebrews 1:14. Ini-describe dito sa Hebrews 1:14 yung ministry nila, yung the term na ministering spirits. Na ipapadala sila na maglingkod for the sake of those who inherit salvation. So, ayan. Maraming ministries ang makikita natin dito. They bring Acts 12:5 to 10. They bring answers to prayers. So, ayan. They bring answers to prayers. Ano pa? They help in bringing people to the Savior. So, anong kinalaman ng angel sa salvation? Yun yung kwan natin siguro. Pero basahin natin dito kasi ang nagtawag kay Pedro, angel. So parang ganun. Acts 8:26. Punta tayo sa Acts 8. Acts 8:26. Now, an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out and on his way he met an Ethiopian eunuch. So ang nag-guide kay Philip para mapangaralan niya yung eunuch, it's an angel. So ayan, nandun rin sila. So pwede niyong ipanalangin, Lord, magpadala ka naman ng angel na hahatak ng pastor na pupunta sa mga kamag-anak ko. Parang ganon yung kwan. Kasi hinatak ng isang angel, dinala ng isang angel si Philip sa eunuch. Ano pa? They may encourage in times of danger. So, Acts 27. Talon tayo sa 27. Acts 27 verse 23 and 24. So, ano naman tong case na ito? Last night, an angel of the Lord to whom I belong and to whom I serve stood beside me and said, do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all the sailors. So parang ganun na. They come also to encourage us in times of danger, and they care for God's people at the time of death. Nung kinalaman doon, sa kamatayan naman natin, Luke 16:22. Tingnan natin yung Luke 16:22. Sabi dito, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. So may taga-sundo. So scriptural pala to, may taga-sundo. So ayan, may susundo. And then ano naman ang angels? So, na-discuss na natin tayo. In relation to the church, okay, nabanggit na natin yan. In relation to new epochs, yung mga new dispensation, mga bagong panahon. So, makikita natin na noong nilikha ng Panginoon ang mundo, it's a new stage in the existence or in the creation. Sa Job 38 verse 6 to 7 na nagbunyi sila, nagsaya sila nung nililikha ng Panginoon ang mundo. So, ano pa? Doon nung gagawa ang Panginoon ng bagong lumang covenant. yung covenant doon kay Moses. Makikita mo doon na may kinalaman ang mga angel sa pagbibigay ng yung covenant. Ayan, yung malaking debate ito sa scripture kasi ang pananaw, common na pananaw ng Kristiyano, ang Panginoon mismo ang direktang nagbigay ng covenant kay Moses. Pero sa pananaw ng mga Jews, mga angels daw. So tingnan natin sa Galatians. Galatians chapter 3 verse 19.
So, ayan. Why then was the law given at all? It was added because of the transgression until the seed whom the promise referred to had come. The law was given through angels and entrusted to a mediator. So makikita mo dito na ang angels ang nag-entrust ng law sa mediator na si Moses. So, ganoon rin yung tinutukoy doon sa Hebrews chapter 2 verse 2. Okay? Sabi dito, for since the message was spoken through angels, was binding, and every violation and disobedience received its just punishment. So ganun rin, it talks about the law given by angels. So alam natin, direktang kitikiti na dyan. They were active at first, nabanggit rin natin kanina, nung pinanganak ng Panginoong Jesus. Ayan, bagong panahon na naman kasi umpisa na naman ng New Covenant. Bagong paglipat na naman from one covenant to another covenant. Nandun na naman ang angels. And very active rin ang church nung pag-alis ng Panginoong Jesus Christ at magsisimula ang panahon ng church. So, yung church age. Nandun na naman ang angels. They have a special role lagi. And of course, pagdating ng pangalawang pagbabalik ng Panginoon, nandun na naman ang angels na busy sa mga kanya. First, so, ayan. Marami pang nababanggit sa Biblia but tina-classify lang natin dito yung kwan. Dito tayo mag-e-end. Dito tayo mag-e-end sa ngayon. And then sa next meeting, isa-sum up natin ito. Isa-sum up natin, mag-conclusion tayo. Ano matututunan natin sa mga angels, mga ganon. Sa both fallen and sa mga holy angels. And that is the summary. That is the overview of the doctrine of angels according to the scripture. So, yan. May mga tanong tayo regarding dito. Isasend ko siguro itong PowerPoint para may masusundan kayo. And ayan. Okay, ito yung lesson natin ngayong gabi. It's 11 o'clock. Okay, may tanong? Ano kaya tumawag sa iyo, brother? Angel kaya yun? Yung kan oo, siyempre. Positive. Yung kan pastor, yung sabi mo kanina na i-judge ng tao ang mga angels. Anong mga angels ang i-judge na? Yung mga lahat ba ng angels o mga fallen angels o yung mga good angels? At saka may chance ba na makabalik yung mga kasama ni Lucifer na yung mga fallen angels na makabalik sa Panginoon? Sige yung mga pastor Dennis. most likely ang fallen angels yung tinutukoy doon. And of course, walang kaligtasan. That's what we understand sa revelation ng Scripture. Walang kaligtasan sa angel. That's it. Alam nila lahat. In sa sarili nilang pagpapasya, alam nila lahat ng alam ng Panginoon. Alam nila lahat ng plano ng Panginoon. Alam nila, and then they still choose to rebel. So, yun yung kwan nila. And then, maswerte tayo kasi kung tutuusin mo ang tao, nilinlang ang tao. So parang si pambira na technical ako doon parang ganoon si Eve, parang at si Adan. Nalinlang sila Nalinlang sila. So most likely, na-refer naman ang Panginoon, He is giving us a chance. He's giving us a chance. So parang ganoon. Hindi sila binigyan ng kaligtasan. Kasi, sa pananaw ko, ganun yung reason ko sa pananaw ko na dahil alam nila ang lahat, alam nila ang umpisa hanggang sa dulo, and then they still chose to rebel. Pero ang tao, influensyado tayo nililin lang tayo hanggang ngayon. Nandyan sila, paali-aligid na nanlilin lang. Thank God for the grace na naibigay sa atin. So, kaya galit na galit sila sa tao. Okay. Meron pa? Matanong?
regarding dito. Swerte natin. Swerte natin na binigyan tayo ng Panginoon ng chance. Okay, kung wala na, ang hiling kung yun ko tayo, i-lead mo nga, Pastor Dennis, in closing prayer. Dennis. Nanghaling tayo. Lord, salamat na ng Panginoon sa napag-aralan namin sa gabing ito na patungkol, Lord, sa mga angels, Lord, na ganito pala pang Panginoon yung mga roles nila sa iyo at sa mga believers na katulad namin. Salamat, Panginoon, dahil marami kang way, Lord God, na magtrabaho, Lord God, sa mga plano mo, sa mga sistema mo, Panginoon, at sa mga believers, Lord, na katulad namin, Lord. Lord, salamat kami, Panginoon, sa gabing ito, sa mga kasamahan namin, Panginoon, dito sa online na class to, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, itong mga kasama namin sa Hong Kong na nagtatrabaho, Lord. I-restore mo yung mga kanilang mga lakas na gagamitin, Lord, para sa kanilang trabaho. Lord, tulungan mo sila, Panginoon. At maraming mga angels mo, Panginoon, na guide sa kanila, Lord God, sa mga trabaho nila. And Lord, yung Holy Spirit mo na magpapaintindi, bibigay ng wisdom sa kanilang mga hakbang sa pagsisilbi sa Panginoon sa kanilang trabaho. Salamat, Panginoon. Bless mo din kami dito sa compound, sa mga kasamahan namin sa Halyap, sa Quirino. We thank you, Lord God, sa napag-aralan namin gabing ito. Bless our teacher sa knowledge and wisdom na binibigay mo sa kanya. Salamat, Panginoon. Binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you, Pastor. Ang gandang teaching. God bless. And, God salamat bless. tayo. Good night. Thank you, Pastor. Good night. Ayun yung magic word. Good night. Nakatanong ka.